Magandang araw mga bata! Kamusta kayong lahat? I hope and I pray na nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. And for today, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral mula sa Book of Genesis. And ang title ng ating pag-aaralan for today is Ang Paghahandog na Nakalulugod sa Diyos. Ito ay makikita sa Genesis chapter 4, the story of Cain and Abel. Matapos paalisin ng Diyos si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden, sila ay pinagkalooban ng Diyos ng isang sanggol na lalaki. Cain ang ipinangalan nila dito. Sila ay nagpugi sa Diyos sa pag-asang ito na ang ipinangako ng Diyos kay Eva. Na makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi doon, magmumula kay Eva ang ipinangakong tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. Tatalunin niya ang kamatayan, kasalanan, at ang kasamaan. At di nagtagal, sa biyaya pa rin ng Diyos, sila'y pinagkalooban ulit ng isa pang anak na lalaki. Abel naman ang ipinangalan nila dito. Nung sila ay lumaki na, si Cain ay naging isang magsasaka at si Abel naman ay naging isang pastor. Dumating ang pag-aalay ni Cain sa Diyos, kaya't kumuha siya ng ani mula sa kanyang pananim at inihandog ito sa Diyos. Samantalang si Abel naman ay kumuha ng panganay sa kanyang kawan at pinatay niya ito. Binigay niya ang pinakamainam na bahagi sa Diyos. At alam nyo ba mga bata, ang Diyos ay nasiyahan kay Abel at sa handog nito. Ngunit hindi siya nasiyahan kay Cain at sa handog nito. Bakit kaya hindi nalugod ang Diyos kay Cain at sa handog nito, ngunit kinalugdan naman niya si Abel? Bagamat alam ni Cain kung ano yung mabuti at dapat tama niyang gawin, siya'y naghandog sa Diyos sa paraang gusto niya at hindi ayon sa nais ng Diyos. Kaya't hindi nalugod ang Diyos kay Cain at sa handog nito. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso at alam niya ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay nalugod naman kay Abel at sa handog nito sapagkat tama ang motibo ng kanyang puso sa paghahandog sa Diyos. Nakita natin dito yung pananampalataya ni Abel sa Diyos sa pamamagitan ng paraan kung paano siya naghandog sa Diyos. Ibinigay niya ang pinakamainam, pinaka-the best mula sa kanyang kawan. Kaya't ayon sa Hebreo chapter 11 verse 4, kaya't siya'y kinilalang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. At sinasabi naman sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sino mang lumalapit sa kanya nang walang pananampalataya. And alam nyo ba mga bata, ang paghahandog na ginawa ni Abel ay paglalarawan lamang ng gagawin ng ating Panginoon Jesucristo. During Bible times, ginagawa ang paghandog ng hayop upang maging kabayaran ng kasalanan ng isang tao. Kailangang may mamatay kapalit mo upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Ito ay iniutos ng Diyos sa mga Israelita. And ang mga hayop noon na kailangang ihandog, dapat ito ay panganay sa iyong mga kawan. Ikaw mismo ang nag-alaga nito. Ito ay malinis, walang kapintasan, walang kapansanan, malusog. Pagkatapos ito ay papatayin upang ihandog sa Diyos. Sa hayop na iyong inihandog, malilipat ang lahat ng iyong mga pagkakasalang nagawa laban sa Diyos. Iwiwisik o ipapahid sa iyo ng pinakapunong pari ang dugo ng hayop na iyong inihandog. Sinisimbolo nito na ikaw ay nilinis na o pinatawad sa iyong mga kasalanan. Subalit, lahat ng paghahandog noon ay pansamantala lamang. So, kinakailangan ito paulit-ulit
na gagawin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ngunit, salamat sa Panginoong Hesus, nung siya'y dumating, natapos na ang lahat ng paghahandog. Ayon sa Hebrew chapter 7 verse 27, si Jesus Christ ang pinakahuli at pinaka-perpektong alay magpakailanman. Siya'y inihandog at kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay upang maging handog para sa ikapapatawad ng mga kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Siya ang namatay kapalit natin, na dapat tayo ang tumanggap ng parusa dahil tayo'y nagkasala sa Diyos. Siya'y hindi nagkasala, ngunit siya'y itinuring ng Diyos ng kasalanan upang ang lahat ng sasampalataya kay Jesus ay patatawarin ng Diyos at ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sa biyaya't habag ng Diyos sa pamamagitan ni Christ, tayo makatatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat ayon sa Hebrew chapter 9 verse 22, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kailangang mamatay ni Christ bilang handog sa Diyos upang magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sino mang sasampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan nito, tayo may pagkasundo sa Diyos. Dahil hindi kinalugdan ng Diyos si Cain, at ang handog nito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa sobrang galit at inggit sa kaniyang kapatid. Makikita natin dito kung gaano kasama ang puso ni Cain, kaya't binalaan siya ng Diyos. Cain, ano ang ikinagagalit mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Ngunit kahit na siya ay binalaan ng Diyos, nanatili pa rin ang puot sa kanyang puso. And isang araw, niyaya ni Cain si Abel na pumunta sa bukid. At sumama naman sa kanya si Abel. Pagdating nila doon sa bukid, pinatay ni Cain si Abel. Hinanap ng Diyos si Abel kay Cain. Subalit, harap-harapan itong nagsinungaling sa Diyos. Sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Nasaan ang kapatid mong si Abel? Hindi ko po alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At dahil sa ginawang ito ni Cain, pinalaya siya ng Diyos at isinumpa. Sa palagay niyo, ano kayang naramdaman ni Eva sa nangyari? Dahil yung inaasahan niyang katuparan na pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15 ay kasama pala sa sumpa niya. Magpapatayan sila dahil makasalanan na at meron ng pagkaingkit. Subalit, anong pag-asa ang makikita natin dito? Ang ating Panginoong Hesus ay dumating sa sanlibutan upang minsan pa ay ibigay ang alay na hinihingi ng Diyos. Ito ay higit pa sa alay ni Abel. Ito ay may kakayahang pawalang sala kahit na pagkakasalang tulad ng nagawa ni Cain, at kakayahang baguhin ang puso kahit ito ay katulad ng puso ni Cain. Ang pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ay isang uri ng alay na hindi kayang pantayan ng anumang uri ng alay sa mundo. Sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus, natupad ang ipinangako ng Diyos kay Eva at tatalunin niya ang ahas, ang kamatayan, kasalanan at kasamaan. At dito na po nagtatapos ang ating aralin sa Genesis chapter 4. And kung na-miss nyo po yung mga previous video, maaari nyo po itong panoorin.
para masundan po ninyo yung story from Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. So, God bless po mga kids. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Jesucristo.